Excuse me. Good morning, good morning.
Once again, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. And yes, today is the 29th day of May. May 29, 2025 mga kape. Our time here is 5:54 in the morning here in the Philippines. Good morning once again. May Lord God bless us all, brothers and sisters. Diyos pagkamangan, anyaman habanan, intay biruken. Good morning, Manong Richard Trevino. Blessed morning, Pastor. Maraming salamat Kuya Richard. Blessed morning to everyone. Intay pa. Sister Maria Lazardo, good morning. Good morning, Pastor. Good morning, Sister Maria Lizardo sa Apari, Cagayan. Good morning. Good morning kay good day kay Kuya Rogelio Alonso Reyes. Good morning Manong Rogelio. Manang Kulya, of course kay Marisa. Magandang umaga Manong Joseph Bumanglab, Ate Raquel Bumanglab. Good morning. Good morning kay Emmanuel Joel Corpus. Good morning Kuya Joel. And good morning also to Ate Mercy Corpus. Grasya na asal Good morning kay Auntie Delia Alonso. Good morning kay Uncle Jimmy. Good morning kay Cousin Richard. Kumusta ni Richard? Auntie Uncle Jimmy, kumusta kayo? Diyos pagkamangan, good morning Sister Sanyata sa Masandaras. Good morning. Good morning kay Eunice Marie. Good morning. Dagit di mawag, kaskin ka morning kay Sister Esmeralda Cacacho, Brother Raymond. Of course, good morning kay Ezra. Good day. Magandang umaga Hagay, Kevin and kay Kesia. Good morning Santias Biena, Cagayan. Kay Romelyn Piedad, happy birthday. Diyos kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Ng baga aldaw namin, ng baga bigat, ng bagsapa.
naimbag nga malayo, naimbag nga rabi, naimbag nga sardam, naimbag nga oras tayo amin nga sangapada. Muli sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po sa bagong umaga, bagong araw, bagong pagkakataon para tayo makapaglingkod sa ating po Panginoon. Let us always remember, as God is blessing us, let us learn to be a blessing to others, and let us be a blessing especially to our God, mga kakape. At as God gave us this day, this is a privilege for us to serve Him, to serve others, and to serve with humility. Salamat sa Diyos dahil every gising is a blessing. Amen. Salamat sa Diyos dahil tayo binigyan ng pagkakataon na magkakasama kahit po dito sa social media. Salamat sa Diyos sa internet connection. And yes, sa lahat po ng mga kasama po natin here sa ating pong komunidad. Yes, ko pong batiin ang aking po family, of course. My wife, Marisol Rosa Asuncion. And to our daughters, good morning to our mother, Nanandungo. Good morning also to our brothers and sisters, mga kapatid ko po, mga kuya, mga ate, mga kamag-anak, mga pamangkin, lahat po ng mga membro po ng Inabo ni Dungo. Good morning po sa inyong lahat. Magandang oras din sa ating pong Kapitana Mila D. Alonso, and of course to all the barangay officials, as well as sa lahat po ng mga constituents po natin, and even Kapitan Jerry C. Alonso nandyan po sa Hawaii na ngayon. Magandang araw sa inyo, Kapitan, and of course ingat po kayo dyan palagi. At sa lahat po ng mga kabarangay po natin dyan, magandang araw po sa inyo. Good morning din sa aming po Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family, as well as sa lahat po ng mga pastorang kasama po natin dito. Maraming salamat. At magandang umaga din po sa Daklapan, Kabugaw, Ilocos Sur, sa lahat po ng mga kapatiran po natin dyan, mga kapitbahay sa Panayugan. Magandang umaga po sa inyo. And of course sa pamumuno o pangunguna po ni Kapitan Charlie Somejo, and syempre sa lahat po ng mga barangay officials yan, magandang oras sa ating lahat. Magandang umaga. Okay, sa pagkakataong ito mga kapatid, let us thank God together. And as the Bible says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sinasabi po ng Panginoon, tayo po magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Kaya anuman po ating pong sitwasyon, anuman po ating pong nararanasan ngayon, papanegatibo o positibo, let us always remember to thank God, dahil yan po ay utos ng ating pong Panginoon. Good morning once again. Ang sabi po rito ni kapatid na Romel Piedad, good morning Pastor, thank you for the birthday greetings. God bless us all. Maraming salamat, and may God continue to bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Ito ang awiting salamat sa iyo, Panginoon. Tayo po ay sama-sama magpasalamat po sa ating Diyos. Good morning, Ma'am Julie Natividad Viloria Colbert. Good morning, Sir Dan. God bless you. Hey, Celestino Domingo, of course, kay Dexter, good morning. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan ating nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo
tayo po ay manalangin mga kapatid. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. And yes, once again, good morning. And we continue to pray for everyone. Maraming salamat Auntie Delia Alonso, Uncle Jimmy, of course kay Cousin Richard. May the Lord continue to heal and makapag-recover po siya ng mabilis. Ayan, tayo po manalangin na po mga kakape. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay magkakasama ng dahil po sa inyo. Patawad po. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po namin pagkakasala. Mula po sa aming po mga naisip na hindi po tama. Sa mga nasabi po namin masama. Sa kilos at gawain po namin na hindi po kaaya-aya sa inyo. Lord, please forgive us. Lord, I pray. May please, Lord, help us and teach us today. Pagpalain mo po ang inyong mga anak. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat isa. Nawa, Panginoon, sa pagkakataong ito, habang kayo po ay nangungusap sa bawat isa, I pray for the salvation of our friends who are here with us. I pray that you may please continue, Lord, to help us and to teach us as you told us, Lord, that we don't know what to pray. And yes, Lord, please teach us to pray. Increase our faith, O Lord. Lord, maraming salamat po. Dalangin po namin sa inyo that you may please continue, Lord, to use us effectively in sharing the gospel. That you may please continue, Lord, to send preachers, your people, pastors and preachers, missionaries, and evangelists around the globe. Even po sa mga kasulok-sulukan po ng aming pong bansa. Ng Ebanghelyo po na puro, nasa Jesucristo lang ay sapat na siya ang tagapagligtas at wala ng iba, ay makarating sa kanila, Panginoon. Lalo-lalo sa mga wala pang pag-asa. Dahil wala sa kanila, hindi pa nila napakinggan ang Ebanghelyo. And dalangin namin sa Panginoon that you may please continue to give us that burden. That burden, Lord, to reach more souls. That burden to share the gospel. O Lord, that you may please give us wisdom and courage. Give us boldness to do so. At sa pagkakataon ito, Panginoon, nilapit ko po sa inyo lahat po ng mga sakit ngayon. I pray for healing. Sa mga na-operahan, Lord, please continue to strengthen them. Please provide their needs also. Ako po, Panginoon. Please continue to encourage and strengthen and heal. Even comfort the families that needs to be comforted. Nilapit ko po namin sa inyo, Panginoon, si Richard Alonso, that you please continue, Lord, to heal. Strengthen him, O Lord. Even, Lord, encourage Uncle Jimmy. Even Uncle Jimmy, Lord, I pray for healing. Kay Auntie Delia. Lord, please continue, Lord, to work in the life of Marie Jacinto. Please provide her needs. Sa lahat po naman nagpapa-dialysis, chemotherapy, radiation therapy, those undergo medications. Sa mga nasa ICU, nasa ER, mga nasa mga wards, I pray that you may please, Lord, continue to heal them. Please continue to strengthen Mang Consuelo Moreno, Manong Greg Grupus, Anthony Gutierrez, Janelle Sharp, Kenny Stevenson, Kailani, and Kali. And even, Lord, Rafael Ragasa, Uncle Frank, Uncle Jude, Manong Mael, John Paul, Reggie, Sheena, Francis. Lord, please have mercy. At ganoon din po, Panginoon, nilapit ko po sa inyo ang mga mag-anak po namin at mga kakilala
kay James, Inabe, Ediom. Lord, kahit po sa mga struggles ng mga kapatiran, sa mga pagsubok na sa kanila, Lord, I pray for strength. I pray for encouragement. O po, Panginoon, please continue, Lord, to use us. Kaya, please continue, Lord, to heal, to strengthen Ate Sonia, even Brother Sammy. Salamat po, Panginoon, muli. Love ko po sa inyo mga pangailangan po ng bawat isa, Panginoon. Sa mga naghanap ng trabaho, please provide for them. Sa mga nagtatrabaho, please, Lord, protect them. Traveling mercies po sa mga nagtatravel. And yes, Lord, continue, Lord, to protect the athletes dito po sa barong pambansa. And this will be a time in where sila po ay matuto at lalago. But we pray especially for their salvation. We thank you for the encouragement, Lord, for your people who are here and always looking, Lord, for a church where they can hear the gospel and hear sermons from you, from the Bible. Lord, I pray that you please continue, Lord, to bless us. Sa lahat po ng mga nandito ngayon, sa mga nakikinig at nanonood, Lord, please bless them. Traveling mercies also, Lord. And please protect also our brothers and sisters abroad. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa kapamakan. Give them peace, as well as, Lord, protect also their loved ones here in the Philippines. Salamat po muli, Panginoon. Please continue, Lord, to strengthen, to protect ang mga kapulisan, kasundaluhan. And then, Panginoon, aming pong presidente, and please give him wisdom. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon ito. And again, we give you all the glory, Lord. Sa lahat po ng mga gagawin po ng mga activities that please bless. Ang event po sa Saturday that please use your servant to preach the gospel. And even, Lord, that you may please, Lord, bless ang aming po mga kapatiran who are part of the event. Salamat po, Panginoon. Kahit po sa youth camp na nangyari po ngayon dyan po sa pagod po, that you will please bless and use the preachers. Kahit po sa camp next week, I pray that you will please provide the needs. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. At maraming salamat po, Panginoon, sa iyong po pagbibigay sa mga pangailangan po ng mga bawat sa amin. Thank you, Lord, for feeding us. We thank you so much, Lord, for everything. And I pray that you please help us all to grow. Muli, Panginoon, pagpalain mo pong bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Please give us that burden to continue on, to serve you for the rest of our lives. Salamat po muli, Panginoon, at itong dalangin. And we give you all the glory, Lord. In Jesus Christ's name I pray. Amen and amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters. Magandang umaga. And good morning to ate or sister Mercy Semanero Galapon ng San Mateo Rizal. Sabi niya, good morning, Pastor and your family and to all kakapel. Good morning. Good morning kay Brother Marlon Catindoy. Good morning kay Ate Luz Bimina Asuncion Gonzalez. Good morning Ada Emareba Asuncion Gonzalez. Good morning. At salamat po sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon. May the Lord continue to bless you and even hear our prayers. Continue to pray for one another, brothers and sisters. At salamat po sa inyo lahat. Okay? So, sa magkakataon ito mga kapatid, before we go to our topic, continue to grow, brothers and sisters. That is true. That is very true, brothers and sisters. Hindi po patagalan yan mga kapatid. Hindi rin po pagalingan yan. But it is because of humility. As we humble ourselves and to submit to the will of God, we will all grow and will become closer to Him. And the more we get closer to God, the more we get closer with each other. Yun po yun mga kapatid. Kaya yun po sekreto ng isang family na very close with each other. That is because it's every individual are following or submitting to the will of the Lord.
Ganun po yun mga kapatid. So even in the churches, in every community, if we have that one heart, one mind to be closer to God by knowing Him, by submitting to Him, every one of us will get to will be closer with one another. Yun po yun mga kapatid. Katulad po din sa ating po morning coffee devotion. Karamihan po sa atin, hindi po nagkakita ng personal. But we have one thing in common. We want to please God, we want to learn from Him, and we humble ourselves and ready to be corrected, ready to be rebuked, ready to be taught. Diba? Maraming salamat sa Panginoon. Sister Jonah Pertes-Sereñado, Brother Engineer Joseph Pertes-Sereñado ng Marikina City, good morning po sa inyo. May the Lord God bless you, mga kapatid. Okay, so tayo po ay makinig ng isang awitin, mga kape, at pakinggan po natin ang awitin ito, Hindi Ka Nagkulang by Pastor Rod Gapasin. Hindi po nagkulang ang Diyos sa atin mga kapatid. Kaya naman po ang ating po iniisip, let us always remember, tayo po ang madalas nagkukulang sa Kanya. Salamat sa Diyos sa Kanyang pong pag-ibig sa atin. Pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. dahil ako'y may pagamba, basta't ikaw ang kasama, kahit kailan, di ka nagkulang. Ibagal daw yun, ibagal malim yun dito California. Conchal Robel Alonso. Good morning, good morning. Sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magiging Jesus. Kahit ako'y may problema, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa lalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan Pagmamahal mo, walang iniingi ang puso mo. Good morning kay Michael Vendero, good morning kay Ma'am Magdalena Delta Seredon, good morning kay Florilyn Espejo Acubawanya, kay Mariel Guman Figura, good morning. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Ano pong awiting Hindi Ka Nagkulang. Salamat Pastor Rod Gapasin. Maraming salamat. Good morning kay Ma'am Juicy Makapulay. Good morning kay Manong Nestor, kay Jermaine, and of course to everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay? So, konting announcement lang po mga kapatid. On Saturday, that will be the 31st, the last day of May. Mga kapatid, malapit na po magtatapos ang ating pong sa buwan ng Mayo. May 29 po ngayon, mga kapatid, at oras po sa Pilipinas ay 6:20.
Magandang oras po sa ating lahat mga kape. And yes, sa lahat po ng mga nandito mga kapatid, just want to announce that on the 31st sa Saturday po mga kape, diyan na po magaganap ang event na kung saan gather po yung mga special children sa Lawag City sa mga naimbitahan. At yan nga po mga kapatid, dun po sa Ciudad de Iloco. Please pray for me as I preach the Word of God, that God will give me wisdom and use me effectively, especially in delivering the gospel of the Lord Jesus Christ. Na maging klaro po sa lahat. And of course, we pray for the we pray to the Holy Spirit that He will save, He will convince the listeners when it comes to receiving the Lord Jesus Christ. Ayan po mga kapatid, maraming salamat and good morning kay Sir Dan Colbert. Good morning kabayan, kabsat, pastor. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. One thing more, brothers and sisters, ang ating pong camp sa June 3 to 6 youth camp, yan po sa Pidig, Estancia Pidig, Ilocos Norte. Yan po sa Lighthouse Bible Believing Baptist Church sa pangunguna po ng ating pong host pastor, Pastor Marlon Salvador. Please pray for that. At sa lahat po ng mga gusto pong mag-share o gusto maging blessing po sa mga campers, sabihin nyo lang po mga kapatid at open po tayo dyan. At ganoon din mga kape, let us pray for the needs of our back to school project. Ayan, meron na po nag-comply. At tayo po naghihintay pa po ng may iba para po sa makabili na rin po tayo ng mga notebooks para po sa mga estudyante na kapos, mga kapatid. Kung meron pong akap sa gobyerno, meron din po tayong ditong akap po para sa mga estudyante at mga mag-aaral na malapit po sa atin o sa mga lugar na kung saan we minister the Word of God with. Ayan po mga kapatid. So let us pray for that, na itong week na to meron na rin po tayong mabibili at para sa next week mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakabili ng mga notebooks, sila po ay mabibigyan. Maraming salamat mga kape, and please pray for these events and for these projects. Alam ko po na ito ang paraan upang tayo po ay lalong maging malapit sa kanila, and it is easier for us to share the gospel, the love of God to them. Ayan, maraming salamat mga kape. Tayo po ay tadako na po sa ating pong pag-aaral. We will talk about growing. Ayan, we need to continue. We need to continue on, brothers and sisters. Magpatuloy lang po tayo. Continue. Let us continue to grow in the Lord. Ito po mga kapatid. So ano ibig sabihin ng paglago? Napakahalaga po ang paglago mga kapatid. Even in any institutions, even in the government, mga kapatid, sa lahat po ng mga ginagawa po natin, kailangan po natin mag-grow. And in Ephesians 4 verse 14 and 15, ito pong ating pong verses, ang ating pong main verses ay ang mga ito. In Ephesians 4 verse 14, mga kape, ito po sinasabi ng Panginoon. Pakinggan po natin mabuti. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, anong sinasabi? Meron pong warning dito mga kapatid, na hindi po sana tayo maging isang mga Kristiyano, o hindi po tayo maging mga anak na kung saan hindi po natin alam ang ginagawa po natin, kung saan tayo pupunta, katulad po ng alon na inaagos, parang gano'n mga kapatid, na kung saan kung ano yung mapakinggan, nakikinig tayo, at minsan pag hindi po natin iniisip mabuti, tayo pala ay nauutunan nila o kaya ay naluloko na nila. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa ating pong napapakinggan. It is always wise to listen, but it's always wiser to learn from it, to observe, and even to double check
kung ano sinasabi po ng Biblia na katotohanan. Katulad po ng mga Berean believers, brothers and sisters, doon po sa Macedonia. If we remember, brothers and sisters, when they listened to Apostle Paul as he preached, nang habang nagtuturo po si Apostol Pablo, sila tuwan-tuwa as they receive the teachings, as they heard the teachings from the Apostle Paul. Tuwan-tuwa po sila. And because of that, pag-uwi po nila, sinacheck po nila kaagad doon po sa scriptures, sa kasulatan, sa mga aklat po ng Biblia, na kung saan sinacheck po nila kung ang mga napakinggan nila kay Apostol Pablo ay totoo. At yun nga po mga kapatid, ang isang rinokomenda ng Panginoon patungkol po sa kanilang pong pagiging wise. Why? Because they are not only listening, but they also check, they also learn, they also study. If everything that they heard from the apostle are so, or are true, or were true, or were so, o diba mga kapatid? Kaya ngayon, ang sinasabi po rito, na hindi po tayo maging isang bata na parang nadadala lang. Kumbaga, kung ano yung sinasabi, yun na kaagad ang ating pinapaniwalaan. Kundi, dapat tayo ay maging wise na kung saan upang hindi po tayo madaling ma-deceive o maloko o mauto-uto, mga kapatid. Katulad po na nangyari ngayon mga kapatid sa Lasam, Cagayan. Our main target, mga kape, ay yung mga native na mga Aitas. Ayun po. Kaya napupunta po tayo roon kasi kailangan po nilang matuto. They need to be educated when it comes to the Word of God. But of course, dahil po sila nakikinig sa lahat po ng sinasabi natin, lagi madali po silang makapaniwala o maniwala. Pero ang nais po natin kung bakit nagpa-follow po tayo doon mga kapatid, and we will go back there again because we have that plan as God provides. Magpapatuloy po tayo ng church doon, and someone will stay there to minister, mga kapatid. At hindi pa ako yon, mga kapatid, hindi pa ako yon. Pero one from our team na kung saan tatawagin sa ng Panginoon to minister to the Aitas there, and of course to our fellow Ilocanos, then siya po ang mag-stay doon. Ngayon kung bakit pabalik-balik tayo doon mga kapatid, it's because ang mga tao na nakapakinig po ng salita ng Diyos, especially the Gospel of the Lord Jesus Christ, pag hindi po natin napalo up, marami pong mga lalapis sa kanila na nagsasabi na ito sinasabi ng Biblia, kailangan mong maging membro ng church na ito, kailangan mong sumunod sa amin para ikaw maligtas. Mas madali po silang mauto. Kaya kailangan po natin silang i-follow up. Nang sa ganon sila po ay magkaroon ng assurance, magkaroon po sila ng stand na kung saan they will contend for their faith, they will fight for their faith, meaning ipaglaban po nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yun po yung mga kapatid. Kaya sinasabi po rito mga kapatid na mag-ingat po tayo na hindi po tayo basta-basta na nakinig lamang at naniniwala. Dapat aralin po nating mabuti kung yan nga po ay totoong nasa salita ng Diyos at ang mga tinuturo ay hindi po kontra doon sa iba pang mga salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, ganito po yun. Kung bakit mayroon po mga conflicts minsan sa ating po interpretation, it is because ito yung sinabi ni pastor, ito yung sinabi ni ministro, ito yung sinabi ni elder, ito yung sinabi ni ganun-ganun po mga kapatid. Kaya minsan, if we will not do our part to study or to do our homework, to review the Word of God, madali po tayong mauto ng mga tao. Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo, even me, pag ako yung nagtuturo, you can check kung nasa Biblia ba. And how to interpret, how to understand the Bible is, let the Bible explain itself.
mga kapatid. Dahil hindi po pwedeng magkokontra-kontra yung mga talata ng Biblia. Hindi po pwede. Dahil pag nagkontra po ang isang talata sa isang talata, ibig sabihin doon, meron pong mali doon. Ano yung mali? Yung ating pag-unawa o interpretasyon, mga kakape. That's why it's the Word of God. Hindi po nanliling lang. Hindi po ito may sadya para tayo ay iligaw, kundi para malaman po natin yung katotohanan. So yun again, mga kapatid, kung ano po yung sinasabi ng Biblia as the other books and the other verses, they agree together, ibig sabihin nun, yun po ang tamang interpretasyon ng isang talata, mga kapatid. Kaya, ang sinabi po rito sa verse 15, but speaking the truth in love, na tayo magsalita, share po natin ang katotohanan na may pag-ibig, may pagmamahal, mga kapatid. Well, sabi rito, mga kapatid, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, na tayo ay lumago sa Kanya sa lahat ng bagay, which is the head. Sino ang ating pong head? Sino pong ating pong leader? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. I repeat, brothers and sisters, in verse 15. Ang sinabi po rito, but speaking the truth in love, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Ayan po, mga kapatid. So, kailangan po natin lumago. And we all know and we all agree, brothers and sisters, that growth is necessary in all areas of life. Whether it is business, needs to grow. Even in science, knowing things, understanding things, we need to grow. Even in the industry. Kahit po sa mga bata, literally, sa mga sanggol, they need to grow. Tama? And in order for us to grow, we need to be fed yung kung ano yung tama na pagkain. So, ganoon din po sa mga knowledge po natin sa lahat po ng mga aspeto na kung saan nasa corporation tayo, nasa corporation tayo, nasa business, o nasa trabaho. We need to grow, mga kapatid. Kahit po sa mga expertise po natin, kailangan po natin mag-grow. Hindi po pwede na hanggang dito lang ako. Dahil every day is our privilege to learn more or to know more. Dahil education or learning, brothers and sisters, learning is an unending process of life. We are learning every day if we want to. Diba? Mga kape. Kaya yung paglago po natin ay wala pong ano yan, wala pong hangganan yan, hanggang tayo po ay meron pong desire na matuto. May mga taong ganun eh. May ginagawa ka, nandyan na siya. Inobserbahan na yung ginagawa ng isang tao. Dahil gusto matuto. Minsan nagdadrive ka, yung katabi mo, tinitignan pala kung paano ka mag-drive. Natututo. Diba? As they observe things, they are learning. Kaya mga kapatid, huwag mong sabihin, hanggang dito na lang ako. We have time. God gave us a life para tayo po ay may maobserbahan, may makita na kung saan kailangan po natin lumago. Blessed morning po, Pastor, and all kakape from Kuya Ray, of course, kay Asmira, kay George, of course, kay Reyna. Okay? Magandang umaga sa inyo dyan sa Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa amin the other night. Ayan. Maraming salamat po. Dahil doon po kami huminto, nung umuwi po kami galing po ng Lasal, huminto po kami sa bahay nila at doon po kami kumain. Maraming salamat po, and may God bless you. Okay, so ngayon
we all know that growing is very important. Growth is necessary for all, especially in our spiritual lives. We need to grow. Kailangan po natin lumago. Meaning, marami pa tayong dapat matutunan. Katulad ko po mga kapatid, I am a student of the Bible. Meaning, kahit nag-graduate pa ako ng Bible school, hindi po sabihin na hanggang doon na lang. We need to study more. We need to study and study. Dahil yan po ang privilege po natin, mga kapatid. Kaya huwag mong sabihin, tapos na ako sa mag-aaral, dito na ako, mag-concentrate na ako sa ganito. Hindi po. Kahit anong gawin po natin, we are still learning. Kaya, napakalaga po na tayo pa ilumago sa ating buhay spiritual dahil marami pa po tayong dapat abutin ng mga kaluluwa. Marami pa tayong dapat abutin ng mga tao para sa Panginoon. Amen? This is especially true in our lives as Christians. Dahil sinabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 2. Itong sinasabi mga kape. Sinabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So tingnan natin ito mga kapatid. This is the reason why we need follow-ups. Bakit kailangan po nating bumalik doon? Ang layo-layo. Can you imagine last time? 6 hours drive, brothers and sisters. At hindi lang dahil sa 6 hours drive. Kailangan po natin maglakad din minsan because hindi po lahat ng mga lugar nila ay naabot ng mga sakyan. Mga kape, doon napakaganda na po ng mga kalsada kayo doon. Praise be to God, salamat sa Diyos. Salamat sa gobyerno doon at makita na nagde-develop po yung lugar. Oo. Hindi na daw katulad ng dati na halos 4 hours, 2 hours, 3 hours ka mo lalakad. Pero meron pa rin mga taga doon na pag-attend po ng church, maglalakad po sila ng matagal. Then malayo po sila. Kaya sabi ko nga sa mga sa mga kasama namin sa team namin, pag sinabi nila na ang bahay nila ay dyan lang, naku, wag mong isipin na parang dyan lang talaga. Baka meron ka pang 2 o 3 bundok na kailangang lagpasan bago makarating sa bahay nila. O diba? Good day, Ma'am Anita Domingo Alonso, Kapitan Jerry Corpus Alonso na Imbanga Aldawila, Hawaii. You are blessed, and yes, as you face the new chapter of your life, may the Lord continue to bless you and strengthen you and give you good health. Kapitan, maraming salamat of course kay Jenny May. Okay? Good morning kay Rafi Gordolan. Good morning po pas sa lahat. Good morning po, sabi nito. Good morning also kay Jane Sanyatan. Good morning kay Bella. Ayan, Bella. Good morning Jane, and good morning kay Marvin. Good morning kay Marvin John. Hello Marvin John, kumusta ka na? Okay, so let us continue, brothers and sisters. Ang sabi po ng Panginoon, as newborn babes, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi pa pwede na dahil nakausap mo na yung tao, na-share mo na yung gospel, tumanggap na siya, ay pwede mo na siyang iwan. Parang inisip ko tuloy, parang yung nanganak ka, tapos i-abandon mo kagad yung anak mo, yung sanggol. Di ba parang pangit tingnan? Hindi talaga magandang tingnan. Di ba? Kaya kahit po tayo bilang isang Kristiyano, as we share the gospel, and if meron pong isa na tumanggap sa Panginoon, that they were born again, sila po ay sinilang sa Espiritu na parang isang sanggol that needs to be followed up, that needs to be checked from time to time, mga kapatid, dahil kailangan po natin silang turuan para sila ay lumago. And the thing that we need to teach them is the Word of God, which is their milk. Diba? Parang gatas ito. Sabi nito, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word. Bilang isang bago silang nasanggol, na magkaroon sila ng desire o yung kagustuhan na makainom po ng gatas na puro, na ito ay salita ng Diyos, na sila ay lumago. So, it is also our responsibility as believers
to go to them and disciple them. Kailangan po natin silang palakasin. Kaya tayo pong nagdi-disciple at nagtuturo ng salita ng Diyos, kailangan po nating matuto pa at matuto pa. Because, and again, learning is an unending process of life. As we are still breathing, tayo po ay buhay pa, pwede pa tayong matuto. Ay huwag po tayo magsawa. Sabi ko nga sa mga tinuturuan ko sa isang Bible study, pag ikaw naboboring sa salita ng Diyos, may problema ka. O hindi kaya, baka hindi ka pa tumanggap sa Panginoong Kristo. Dahil ang totoong tumanggap sa Panginoong Kristo, ang kanyang espiritu ay nauuhaw, nagugutom po sa salita ng Diyos. Opo. Kaya I'm encouraging everyone, sa mga nanay, sa mga tatay, hindi lang po sana yung mga anak ninyo ang pinapadala nyo doon sa mga churches, sa mga kapilya, to learn. We need to lead them. Kailangan po natin silang pangunahan. Dapat tayo ang nauuna at sila ay ating kasama. Bilang mga magulang, tandaan po natin yan. Alam ko, naintindihan ko na kailangan nyo magtrabaho, kailangan nyo kumita para sa inyong family. But if we learn to honor the day of the Lord, if we learn to respect the Lord's Day, brothers and sisters, God will also honor you. God will also bless you. Yan po yung totoo. Kaya, ako po yung natutuwa sa isang membro po, isang attender po, doon po sa Daklapan. Ano po mga kapatid, when it comes sa Daklapan, Cabuo, Ilocos, ang kanilang pong pangunahing trabaho o hanap buhay ay doon po sa dagat. At alam naman po natin sa dagat, tsamba-tsamba po kung ikaw mapunta sa lugar na kung saan marami talagang isda. Minsan wala, minsan kaunti, minsan marami, minsan sobra-sobra. Ganun po yun. Kaya ngayon, isang Sunday, sabi meron isang grupo na lumapit sa kanya. Kasi, meron palang pag lumalabas pala sila, pag pumunta sila sa laot, meron palang yung tinatawag na grupo. Dapat at least meron silang minimum of 9 fishermen go together with their own boats. Okay? So, kailangan ng siyam. Yung ibang klase ng pag-iisda po yun, mga kapatid. Ngayon, may isang grupong lumapit sa kanya. Kulang kami ng isa. Tara, punta tayo. Sabi po niya, sinagot po niya, kayo na lang, hindi muna ako sasama ngayon, hindi ako sasama ngayon kasi araw ng Panginoon. I will go to church. Punta ako sa church. Nakaka-bless po yun. Tapos, habang nagre-ready siya, meron na namang isang grupo na pumunta sa kanya. Sinabi sa kanya, kulang kami ng isa. Kailangan ka namin. Gusto mong sumama. Okay, so yan pa mga kapatid. Ang nangyari, sabi niya, hindi ako makasama. Dalawa na po grupo yung punta sa kanya. Sabi niya, Pastor, hindi ako nagpunta kasi araw ng Panginoon. Sino bang hindi mabless pag ganon? Sino ang hindi matutuwa pag ganon? Dahil naniwala po tayo na pag ang ating pong Panginoon, ang ating pong inuna, at ating pong iginagalang at ang respeto ang kanyang araw, God will bless us. Kaya sa mga ganun pong klase ng attenders membro, mag-pray po natin sila. That God, we believe that God will never fail them. Though they will pass through testings of life. But they will know what to do. Because they know to respect and honor God. Mga kapatid, magandang umaga, Kagawad Gerald Bukala. Good morning. Good morning and may God bless your family. So ito mga kapatid, kailangan po natin mag-grow. And in 2 Peter chapter 3 verse 18, ito mo sinasabi mga kapatid sa atin. 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen.
So salamat sa Diyos. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So sinasabi ng Panginoon sa atin dito, as we heard, na sinasabi po ng 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. Na tayo po ay meron sanang pagkauhaw sa gatas ng salita ng Diyos, nang tayo po ay lalago sa buhay spiritual. Sabi rito, lumago po tayo sa biyaya. Meaning, let us grow in Christ, in the Lord, and in knowing Him. Let us grow in His grace. Bakit ano ibig sabihin ng salitang grace na ito? Na naintindihan natin, naunawaan natin, na lahat ng bagay-bagay na nasa sa atin ay galing po sa biyaya ng Diyos. Galing po sa grace ng ating Panginoon, and even our salvation is from His grace, because of His grace. Dahil sa Kanyang pong biyaya, tayo po ay Kanyang niligtas dahil po sa ating pananampalataya. Kaya tayo po mga nanampalataya sa Kanyang mga kapatid needs to grow in the grace of the Lord. Meaning, maunawaan natin mga kapatid, na kung ating pong siyang inuuna sa buhay natin, and His grace is sufficient, doon po natin malalasap at mararamdaman yung kamay ng Diyos na nagtatrabaho sa atin. Why not test God? Why not try God, brothers and sisters? Why not try God? Be faithful, submit to His will. Tayo po ay sumunod sa Kanyang kalooban, at makikita po natin ang biyaya ng Diyos na magtrabaho sa atin. Because many times we are tested, marami pong mga pagsubok, and yet because we are growing, we are always thanking God. Lord, thank you for these trials. Thank you Lord for these problems. And by that, because we are growing, that means tayo po ay natututo sa buhay ng dahil po sa Panginoon Kristo na nagtatrabaho sa atin, mga kape. Kaya we need to grow in grace. Yan po ay biyaya ng Panginoon, mga kape. So salamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. That is the grace of God. Salamat sa Diyos sa mga panahon na may mga pasaway sa kalsada sa ating pagbabiyahe, but still we are here, and we praise God dahil po sa biyaya ng Diyos. And ang sabi pa rito mga kapatid, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So paano po tayo lalago? Sa pagkilala pa sa ating Panginoon. Because the more we get to know Christ or Jesus Christ, the more we get closer to Him. Dahil hindi lang po siya tagapagligtas, hindi lang siya po ang ating provider, hindi lang siya po ang ating pong counselor, but many more. Marami pa po tayong dapat malaman patungkol po sa Kanya. We need to know more about Him. And to Him be glory both now and forever. Amen. Amen. Kailangan po nating lumago at kilalanin pa siya. So paano natin siya makikilala more pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Diba? Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sabihin natin sa sarili, self, kumusta ka? Natutuwa ka ba sa salita ng Diyos? Nag-e-enjoy ka ba sa mga katuruan ng salita ng Diyos? O sabi natin ating sarili, kumusta ba ako? Hindi ba ako naboboring? Hindi ba ako naboboring sa pakikinig ng salita ng Diyos? And sometimes the wrong, yung mali na ating kaisipan na ganito, ay meron akong paboritong pastor. Nako, delikado po yun, mga kapatid. Yung parang, yung alam mong pupunta yung pastor sa church ninyo, ay mag-speak. Aba, excited ka kasi paborito mo ka. Mga kapatid, hindi po sana tayo ganon. Yes, tayo po ay na-excite dahil paborito natin yung isang pastor, dahil siguro ang gusto mong pastor yung joker, yung magaling sa mga pagbibigay ng mga puntos at napakalalim. May mga ganun Mga kapatid, hindi po dapat ganun ang basihan ng ating po excitement when it comes to
the message of the Lord. It must be like this, brothers and sisters. Makikinig na naman ako ng isang mensahe na gagaling sa salita ng Diyos. And I'm always excited. And I get ready. Kailangan ko mag-ready, ihanda ko ang sarili. Dahil makakaparig naman ako. Dahil hindi po sa kilatis ng isang mensahero, kundi doon po mismo sa salita ng Diyos na kanyang itinuturo. Doon po tayo dapat excited. Amen? Kasi may mga preachers na ganito magsasalita lang na ang sinasabi ng Biblia, mga kakape, tapos pangiti-ngiti lang yan. Tapos nagtuturo, habang natuturo, walang masyadong motion. Hindi masyadong gumagalaw. Inward, sinasabi natin kasi minsan, boring, naantok na ako. Sa totoo lang mga kapatid, when it comes sa salita ng Diyos, kahit gaano kadogmatic o kadynamic yung isang tao, yung nagsasalita, kung boring sa yung salita ng Diyos, antukin ka pa rin. Because ang diablo ay nandyan para i-divert yung ating isipan. Para tayo ay makatulog o antukin. O, diba? Good morning, Pastor. Sabi ito ni Jane Sanyatan. Good morning. Good morning kay Marvin. Good morning to your family. Salamat. So, mga kapatid, hindi po sana ganun. Hindi po dahil si pastor na ganito, si preacher na ganito, ang pumunta, ay excited ka. Dahil sila ang magsasalita. It must be always, kung sino man yung pastor mo, makinig ka dahil ang kanyang tinuturo ay mismo salita ng Diyos. Let us grow there. Let us grow together. And let us glorify God. Dahil po sa kanyang salita na ating po natutunan. Amen? In 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. We are bound to thank God always for you. Kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa iyo. Kami nagpapasalamat palagi sa Diyos ng dahil sa iyo. Para sa iyo, kapatid. As it is me, sabi nito, because that your faith groweth exceedingly. Okay? May mga gato kasi minsan, mga kapatid. Para ang gusto mo lang, ikaw lang nag-grow. At yung iba, hindi. May ganun Example lang po ito, mga kapatid Gusto ko ako malapit palagi sa pastor. Gusto ko ako yung pinakamalapit sa kanya. At ayaw kong may iba pang mas malapit sa kanya. Hindi dapat ganun. At ano ngayon dyan? Bakit gusto mong ganon? Ayaw mo rin ba na matuto yung iba? Ayaw mo bang sila ay lumago din katulad mo? So if we have that kind of mentality, there's a problem. May problema. Dahil gusto mo lang ikaw magaling. You know, brothers and sisters, when it comes to discipleship, kung ano yung meron sa iyo, kung anong alam mo, dapat alam din nila. Mga kapatid, ganun po ang pagdidisciple, ganun po ang ministry. So let us grow in there. Kailangan po natin lumago, mga kapatid. Kung sabi nito ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, kami lubos nagpapasalamat sa Diyos palagi para sa iyo, mga kapatid, dahil kayo ay lumalago ng mabilis. Because that your faith groweth exceedingly. Na yung pananampalataya sa Panginoon ay lumalago. Bawat siya sa atin dapat lumalago sa ating pananampalataya. The more opportunities to win souls, we should be there. We should get involved in there. Diba, mga kapatid? Because we all know that we are blessed by God. Buhay tayo. He provides our needs. He gave that heart for the ministry. And that's the reason why every opportunities that we have, we need to get involved. Kailangan po natin ma-involve. Kailangan po natin masama. Kaya, sa mga kasama po natin dito ngayon na nakikinig, mga nanay, mga tatay, sabihin nyo sa sarili ninyo, naunawaan ko na Panginoon gusto niya malapit ako sa Kanya, kaya pangunahan ko ang aking family. We will go in the church together. We will serve God together. As the Bible says, as for me and mine house, we will serve the Lord. So ang paglago natin sa buhay spiritual ay hindi po nahihinto hanggat tayo po ay nakikinig. Tayo po ay patuloy na natututo, mga kapatid.
And sabi nito, kayo lumalago sa pananampalataya, and the charity of every one of you all toward each other abounded. Kahit yung pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa ay lumalago. Can you imagine that? When we say lumalago ang ating pag-ibig o pagmamahal sa bawat isa, may pangangailangan siya, tumulong ka. May pangangailangan ka, tutulungan ka ng iba. That's how we show our love with each other. Our love to the ministry. We need to help one another. We need to support one another. Kaya, bakit natin ginagawa ito? It is because God wants us to be an instrument in the blessings, in even the blessing of the gospel na kailangan po natin i-share sa kanila. O, di ba mga kapatid? Kaya kung meron man tayong ginagawa, at meron man tayong mga projects, meron tayong dapat i-contribute, brothers and sisters, we should all do that because we know that we are blessed by God and we need to be a blessing to others. That's why we give and we involve, we go as we pray for the projects and the events. Brothers and sisters, doon po tayo magagamit ng Panginoon. We don't know. Pagdating po natin sa langit, at doon tayo makita natin yung mga reward po natin galing sa Panginoon because of being involved in the ministry. Salamat sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating pong spiritual na buhay at ang ating pong growth na sinasabi, kailangan pong balansehan mga kapatid. Hindi po pwede yung magaling ka lang, marami kang natutunan, pero wala namang godly character na lumalabas sa'yo. Dapat together. Kaya dito hindi obra yung ito na ako ganito na ako lumaki. Ito na yung aking upbringing, ito yung aking ugali. Dapat alam mo, dapat nag-adjust ka sa akin. Totoo po yan. Pero hindi po dapat ganun ang ating pananaw. Dahil lahat po tayo lumaki na pinalaki ng ating mga magulang o mga guardians po natin. And yes, hindi po tayo perfect na napalaki. Meaning, there are yet lessons, corrections, rebukes that we need to hear in order for us to na tayo ay lalago, na tayo ay mas maging efektibo sa ministry. Mga kapatid, hindi mo pwede na ganito ako ganito na ako noon Ba't sino ka ba para pilitin na baguhin ako? Di ba? Hindi dapat ganoon. We need to humble ourselves, and when it comes to corrections and rebukes, let us always welcome them, and let us all grow together in the Lord. Amen? Hindi mo pwede yung ganoon. The Christian must grow in knowledge and in zeal, in faith, in Christ-like character, and even in good works. Let us grow together, brothers and sisters. The Christians must not be full of knowledge while his disposition remains un-Christ-like. Ito yung sabihin ng mga kapatid. Hindi mo pwede na gano'n na ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, sinasabi mo lumalago ka sa Panginoon, pero pangit naman ugali natin. Hindi po balance. That's why humility is very important. Let us remember this message is intended to help us to continue to grow, even to grow and become closer to our God, and will become more productive, na maging mabunga po ang ating buhay spiritual. So, kailangan ko palang lumago, kailangan pong maging malapit sa Panginoon, at para ako'y maging mabunga sa buhay spiritual. So, these are possible if we humble ourselves and submit to His will. Amen? And praise the Lord for that. Praise the Lord for that. And let us grow together. So tomorrow we'll continue this topic, brothers and sisters. As God allows us to live, let us gather together, even online. Praise be to God, and may God bless His word and bless us all. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much. Bless your people. Protect them.
encourage them. We thank you so much, Lord. Please bless also those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. We thank you and we give you all the glory. In Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much mga kapatid. At ito na po ang birthday song para sa lahat po ng mga birthday sa advance ngayon. Happy birthday kay Lourdes Alonso. Happy birthday kay Avonlea Rose Borja. Happy birthday kay Patrick Dam. Happy birthday kay Aileen Michelle Reynon Valenzuela. Happy birthday kay Mayra Asuncion. Happy birthday kay Romelyn Piedad. Happy birthday kay Myrin Malvar Dorotan. Happy birthday and happy anniversary to all of you. Happy birthday kay Rihanna de la Cruz. Happy birthday, Rihanna de la Cruz. Happy birthday, and good morning to Abacata team. Lawag. May you live long, my dear. Ayun po mga kapatid, at tayo po ay magpatugtog na ng last song ngayon. As we listen to this, mga kape, siya by Riz Abante. Maraming salamat sa inyo lahat mga kape. And see you again tomorrow, brothers and sisters. Happy birthday kay Chris Ontalan. Ang landas walang patutunguhan, kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat. Once again, maraming masama sa inyo lahat mga kape. Kay Jane Sanyatan, Rafi Gordolan, Joel Bucala, Richard Carino, Mariang Duban Figura, Jonah Perez Sereñado, Mercy Galapon, Ma'am Julie Natividad Viloria Colberg, Ate Raquel Bongalag, Sister Romalyn Piedad, at siyempre kay Michael Bentero, Ate Ma'am Marilyn Ancheta Ceredon, Florilyn Espejo Akuba Wanya, kay Kuya Rogelio Alonso Reyes, at kay Ate Los Vida Suso Gonzalez. Maraming salamat sisters and brothers. Maraming salamat mga kape. So this is your brother Rafi Kagawad Paeng, lagi nagsabi sa inyo, sa lahat ng situation sa ating bubuhay, mapa negatibo o positibo, umulan man bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at tunayan ng Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later. See you tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat po.